Iyon, lumalamig na nga. Isang paalala lang, huwag natin kakalimutan maglagay ng shrinkable tube o kaya electric tape sa mga pagdudugsungan natin para palagi tayong safe. So ito yung ating water dispenser. Hindi na siya nagpo-produce ng malamig kahit pa nakabukas yung cold. Pero may mainit naman siya. Ang problema lang natin yung malamig. Kaya bubuksan natin tong likod para ating gagawin. So madali lang siya guys, kayang-kaya naman ng kahit sino. Buksan na natin. Ito nga pala guys, hindi to fuse. Ito ay drainage ng tubig. Kung gusto nating linisin, bubuksan mo lang yan. So let's start. Madali naman siyang buksan guys, kahit manual na screwdriver, kayang-kaya yan. So nagdumi na rin to, simula kasi nung nabili natin, ngayon lang natin nabuksan. Dahil nga nasira. Ayaw nang lumamig, so gagawin natin. At syempre, lilinisin na natin. Balit, Hanabishi nga pala yung brand ng ating water dispenser. Iba-iba yung build niya. Depende sa brand. So ito Hanabishi. Ito na kasi yung brand ng appliances na nasanay ako. So ingatan natin yung screw, itago. Ngayon, ang problema natin, may screw dito sa left side and right side ng ating exhaust fan. Yan, nandito. Which is, mahirap siyang kunin. Kaya dito pinag-iisipan ko pa kung paano ko siya kakalasin. Kasi hindi talaga magkasya. So sinubukan ko munang tanggalin tong board sa taas. Ingat lang sa mga wire. Nandyan din yung power supply. So, yan nga parehong left and right. May screw siya. Then, masikip yung butas. Mahirap kalasin. So sinubukan ko rin tong ating screwdriver na nagbe-bend. Hindi pa rin kasya. Masyadong masikip. Kaya imamano-mano natin gamit yung mismong screw, yung adapter na ating ginagamit. Hindi talaga magkasya kahit anong gawin ko. Kaya yan, hawak ko siya ngayon. Mano-mano natin kinakalas. Meron akong maliit na screwdriver, pandak lang din. Pero hindi rin magkakasya dito. Kaya yung mismong bala na lang ng ating screwdriver ang ating ginamit para daliri lang natin yung nakapasok. Ang hirap niyang tanggalin guys. Pero tiyaga-tiyaga lang. So magkabila yan. Kailangan mong tanggalin. Hindi mo basta mahihila hanggat hindi mo tinatanggal. Yung ganito namang build sa Hanabishi lang siguro kasi nakikita ko naman yung ibang video sa YouTube, mga dowel. Wala siyang screw sa ganyan na nakatago. Kaya ayan, dinukot ko pa yan para matanggal natin yung screw. Yan. Then, susungkitin natin kasi nakaklip pa yan. Talagang matibay yung build ng exhaust niya. Bukod sa screw, nakaklip pa yan. Yan. Ayan na. Ito na yung heatsink. Ang problema naman natin dito sa heatsink, nakaglugan siya. So, kumuha ko ng long nose para hilahin yan. Yan. As in, tinakpan siya ng glue gun. Pag nahila mo yan, lalabas na naman yung screw. Gumamit na ako ng manual screwdriver dito kasi masikip at malalim na ang tornilyo nito. At ayan guys, natanggal na natin. Yan na yung last part ng ating kakalasin. Yung board, ibaba mo lang dyan. Ito yung ating papalitan. Nakikita nyo yung square na white. Yan. Yan yung nagpo-produce ng hot and cold. Ang tawag dyan ay thermoelectric filter cooler. Available naman siya online. At sa Lazada ko lang siya binili. Kaya search nyo lang. So I think no need to share the link. Marami niyan. Ito yung ating nabili.
Yan. Yung supplier na bilhan ko nito, dalawa agad yung item. So, may backup ka pang isa. Yan. Ito siya guys. May wire na rin siya. Pero kung titingnan mo, mas manipis yung wire niya kaysa dun sa original na nakakabit. Ganun talaga kasi siguro China lang din to. Usually naman yung mga nasa Lazada, mura lang talaga. Nag-try ako maghanap ng medyo mahal-mahal, pero pare-pareho lang silang mura. Yun lang, wala tong connector, kaya ang gagawin natin, puputulin natin yung wire sa luma at ikakabit natin yung bago. Yan. So may shrinkable siyang nakalagay, shrinkable tube. I think para hindi masunog yung wire. So lalagyan din natin, susuotan din natin ng tube itong bago. Hindi ko na kinat yun, so kasya naman sa butas yung wire. Yung sa iba kasi pinuputol nila. So sinuot ko lang yan, tapos naglagay ako nitong shrinkable tube. So dalawang color nilagay ko, red and black. Yung original na nakalagay dito is parehong black. So red and black tayo. Yan. Bale yung purpose niya, para kahit sobrang init siya, hindi siya basta masusunog. Ngayon, itudugsong naman natin siya sa wire na nakakonekta dito sa board. So make sure lang, huwag masyadong mahaba yung ating puputulin na wire. Yung sakto lang sana sa ating pagdudugsong. Kasi pag medyo mahaba, medyo malaki yung i-roll mo. Yung sakto lang sa pagdudugsong ng ating wire. So make sure meron kang electric tape or kung meron kang available na shrinkable tube kagaya nito, mas maganda kasi ito susuot mo lang to sa wire. Yan, naglagay ako ng dalawang maliit tapos kumuha pa ako ng mas malaking size para doble yung ating cover. So pinagdugsong muna natin. Pero hindi muna natin susunugin yung shrinkable tube. Kasi tetestingin muna natin kung gumagana yung item. Kasi mamaya, baka i-close mo na. Kumbaga, lagyan mo ng electrical tape, isarado mo, hindi mo na tinesting. Paano kung sira? Mas maganda masubukan muna natin. Yan. Make sure lang na naka-intact yung ating shrinkable tube or nilagyan mo ng electric tape bago mo testingin kasi delikadong magdikit yan. Tapos ipatong natin to sa ating heatsink. Heatsink po ang tawag dyan sa aluminum. Kasi i-absorb niyan yung init. Kahit sobrang init pa yan, kayang-kaya niya. So yan, nakabukas na. Sandali lang yan, napakabilis niya ni init. Huwag mong antayin ng matagal. Yan, may init talaga yan. Napaso ako dyan. As in, wala pang 1 minute yan na nakasaksak. So itong walang print, sobrang init niyan. Then yung may print, yun yung malamig na part. Ipatong mo lang sa heatsink para lumamig agad. Yan nga palang nakikita yung white na nakadikit sa ating heatsink. Yan po ay silicone compound na binili ko sa electronic shop. Ang tawag ng iba dito is thermal paste, kaya nahirapan ako maghanap kasi thermal paste din yung sinasabi kong term. Yung pala silicone compound. Hindi ko na video yung paglalagay ko, pero nilagyan ko yung both side ng ating cooler. Isa para idikit sa heatsink at isa para doon sa ating cooler box mismo.
So after that, tapos na yan. Since gumagana, sasara na ulit natin. Yun lang, medyo challenge ulit tayo sa pag-screw ng mga nasa side. Pero kung ako tatanungin, pwede namang hindi na ikabit yung screw kasi matibay naman yung lock ng ating exhaust fan. Pero this time, tsinaga ko siyang ibalik. Ito dahil malalim yung pagkakabitan ng screw ng ating heatsink, importante yung screwdriver mo may magnet. Ito nahuhulog pa rin kaya tinusok ko muna ng long nose yung screw bago ko pinaikot. So ibalik lang natin lahat guys. At ikabit ulit natin yung exhaust fan ng maayos. Ayan, katulad ng sinabi ko, matibay yung lock ng exhaust fan. Kailangan ko pang sundot-sundutin to para may pasok uli. Kasi may butas na provided dyan sa heatsink. So yung ganitong build is for Hanabishi lang. Sa iba, wala pong ganyan. Ayan, dinukot ko na naman para ikabit yung screw. Kasi wala ngang way. Ayan. I-close lang natin. Make sure na nilinis natin mabuti. Kung mapapansin nyo, magabok pa yung exhaust fan. So, pupunasan natin yan. Mas maganda sana brush. So, medyo tinatamad akong tumayo. At, yun nga, paalala, wag natin kalilimutan tong shrinkable tube. So, ngayon ko lang sinunog. Muntik ko nang makalimutang sunugin. Sinusunog lang to guys para sumikip. Mag-shrink siya. Yan. Ngayon okay na. I-screw mo lang ulit, syempre. Punas-punas kasi magabok. Mas mabuti kung brush ang gagamitin mo. Yan. Hindi ko na pinakapunasan. Balik mo ulit yung styro. Then, tatakpan na natin. Dumidikit pa naman yung adhesive nito. So, hindi na ako naglagay ng bago. Yung mga dispenser, kadalasan, hindi naman siya rounded yung likod. Ito lang talagang Hanabishi yung napansin kong rounded. Mas madaling kalasin yung square lang. Ayan. Tapos na guys. Ngayon, tetestingin na natin. Yung saksakan ko nga pala ganito, yung may switch. Mas madali siya kung may adapter ka. Siyempre, dahil kinalas na rin natin, lilinisin na rin natin. Itong takip, sinabon ko pa yun ng maigi. Kailangan linis na linis. Nililinis din to paminsan-minsan para maintenance natin. So, hindi to first time na nilinis ko. Talagang nililinis ko yan. Siyempre, hindi porke mineral na nakataob, malinis siya palagi. Nagkakaroon din siya ng mga konting dumi-dumi. May pumapasok pa rin dumi. Yan. Make sure lang walang mga mahuhulog na dumi. Kaya mo nga nililinis eh. Yan. So ngayon, nagsalin muna ako ng mga konti-konting tubig dahil susubukan muna natin. Bukas yan ngayon. So, sinubukan ko yung kung umiinit muna at umiinit naman. And then yung malamig, mukhang lumalamig naman. Pero antayin natin mamatay ang ilaw bago natin tuluyang testingin. Yan, dito pa lang medyo malamig na eh.
Kasasaksak pa lang natin. Pero mas matagal kasi yung processing ng paglamig kaysa pag-init. Yan, patay na ang ilaw. Kukuha lang tayo ng konting tubig. Tikman natin. Mukha naman siyang malamig na talaga. Makikita mo kasi sa baso, medyo may maliliit na moist. Pero ewan ko kung kita sa video. Gabi na kasi ngayon. So, tinikman ko siya at malamig nga, guys. Alright. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Bye-bye.